sound check testing. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Tayo ay nasa dako ng ating pong midweek service ngayong oras na ito. Muli welcome po sa ating gawain ngayong araw po ng Miyerkules. At sama-sama po tayong magpasalamat sa Diyos at muling dumulog sa Panginoon sa pananalangin. Ano po? Sa bawat isa na narito at sa mga nasa inyong mga tahanan, tayo po ay sumandaling lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Tayo po ay magkaroon ng silent meditation bago po natin gawin ang ating pong pagtitipon sa araw po na ito. Tayo po ay manalangin. Okay, purihin ang Panginoon sa ating pong buhay na kung saan ay nakaranas ng katapatan mula po sa ating Panginoong Diyos. Sa ating pong mga nanonood dyan, welcome po sa Promised Land Baptist Church sa ating pong prayer meeting ngayong araw po ng Miyerkules. Ano po? So sa araw na ito ay napakadami nating dapat pasalamatan sa Diyos at ang lahat ay dahil sa kanyang katapatan sa atin. Ano po? So tayo po iaawit at meron po tayong mga songs na i-flash po dyan sa screen para makasabay po kayo sa pag-awit po natin. Ang mga songs po na kakantahin natin ay "It is so sweet to trust in Jesus" at yung isa po ay "Lead me to Calvary." Ano po? "It is so sweet to trust in Jesus" and "Lead me to Calvary." So subaybayin niyo lang po at nawa ay sabay-sabay po tayo na magbigay ng mga papuri at pagsamba sa ating pong Panginoon. Sorry. Wait lang po at mali po yung na-flash sa screen. Ano po? The song po is "It is so sweet to trust in Jesus." So sweet to trust in Jesus, just to take Him at His word, just to rest upon His promise, just to know the save the Lord. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. I'm so glad I learned to trust Him, precious Jesus, Savior, friend, and I know that He is with me
will be with me to the end. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Oh, how sweet to trust in Jesus, just to trust His cleansing blood, and in simple faith to plunge me in the healing cleansing flood. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Yes, 'tis sweet to trust in Jesus, just from sin and self to cease, just from Jesus simply taking life and rest and joy and peace. Jesus, Jesus, how I trust Him, how I prove Him o'er and o'er. Jesus, Jesus, precious Jesus, oh, for grace to trust Him more. Amen. Next song po ay Lead Me to Calvary. King of my life, I crowned in hell, Thine shall the glory be. Lest I forget Thy thorn crown brow, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget Thine agony, lest I forget Thy love for me. Lead me to Calvary. Show me the tomb where Thou wast laid, tenderly more than red. Angels in robes of light arrayed, guarded Thee whilst Thou slept. Lest I forget Gethsemane, lest I forget Thine agony, lest I forget Thy love for me. Lead me to Calvary. Let me, like Mary, through the gloom, come with a gift to Thee. Show to me now the empty tomb, lead me to Calvary. Lest I forget Gethsemane, lest I forget Thine agony, lest I forget Thy love for me. Lead me to Calvary. May I be willing, Lord, to bear daily my cross for Thee. Even Thy cup of wrath to share, Thou hast borne all for me. Lest I forget Gethsemane, lest I forget Thine agony, lest I forget Thy love for me. Lead me to God.
of our wings. Amen. Salamat sa Panginoon. Ayan, napakainit. Ano po, sa purihin ng Diyos sa kanyang patuloy na gawa sa ating pong buhay. At blessing na sa kabila ng lahat ay makapagpatuloy tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, sa oras na ito ay nasa dako tayo ng ating pong patotoo, pagpapasalamat sa Diyos. Ako ay nagpupulit ng pagpapasalamat sa Panginoon sa patuloy na kabutihan na ang Diyos ay pinaparanas po sa amin dito sa lugar po ng Morong. At salamat din sa Panginoon sa kanyang biyaya na nagbibigay ng patuloy na lakas upang ang paglago sa bawat mananampalataya ay maranasan sa mga panahong ito. At yung sustenance din ng Panginoon, yung kanyang pagbibigay ng biyaya ay masagana po sa bawat araw na siya hindi nagkukulang. At pinapasalamatan ng Panginoon sapagkat yung patuloy po na experience natin ay mamamanghap tayo na sa amin pong family ay hindi kailanman nagkulang ang Panginoon. At yung blessing po na yan ay patuloy na nararanasan mula sa aming mga anak, sa aking asawa, at pati ang buong iglesia ng Panginoon. Then patuloy ko kong gino-glorify ang Diyos sa kabila po ng mga panahon na kung saan ay may mga areas na meron pa rin pong COVID, mga may karamdaman ng COVID po positive ay sa lugar po dito sa Morong ay 0 na po yung aming bilang sa mga may positive sa COVID po. So pinupulog at pinapasasalamatan ng Panginoon maging sa mga kalapit na bayan na namin ay 0 na rin po yung kanilang area pagdating po sa COVID virus, COVID-19. So pinupuri ko at pinapasalamatan ang Panginoon sa lahat ng yan at nawa ay siya'y matakila sa aming pong buhay sa lugar po na ito at patuloy na kami ay gamitin na maging channel of blessing sa aming pong community na kinaroroonan. Sa Diyos po ang lahat ng kapurihan at pasasalamat. Ayan. Alright, so bago po tayo makapakinig ng salita ng Diyos ay nais ko din po na maghandog ng awitin. So natin yung mag-special number at itong awitin na to ay napapanahon sapagkat alam ko na ang lahat ng bagay na atin pong pinagdadaanan ay lilipas din sapagkat sabi ng Biblia ang lahat ay pansamantala lang sa mundong ito. At nawa ay maging encouragement, maging gabay sa atin ang mensahe ng awitin na mapapakinggan po natin sa oras po na ito. Ang title po ng song ay Till the Storm Passes By. In the dark of the midnight have I walked hid my face while the storm howls about me and there's no hiding place. May the crash of the thunder, precious Lord, hear my cry, keep me safe till the storm passes by. Till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky.
no need to try, for there's no end of sorrow, there's no hope by and by. But I know thou art with me, and tomorrow I'll rise where the storms never darken the skies, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. When the long night is over and the storm comes no more, let me stand in thy presence on that bright, peaceful shore, in that land where the tempest never comes. Lord, may I dwell with thee when the storm passes by, till the storm passes over, till the thunder sounds no more, till the clouds roll forever from the sky. Hold me fast, let me stand in the hollow of thy hand. Keep me safe till the storm passes by. Keep me safe till the storm passes by. Sa Diyos po ang kapurihan. Nawa ay nagbigay ito ng paalala sa atin na may mga bagay na kailangan nating pagtiisan sa mga panahong ito. Ano po? Sinabi nga ng salita ng Panginoon na ang patience ay napakalaking bagay sa atin pong buhay bilang Kristiyano. Ano po? Sapagkat ang Diyos ay tapat na nangako na tayo ay maghintay sa Kanya at tayo ay patuloy na makakasumpong ng kalakasan sa patuloy nating pag-asa na hinihintay sa ating pong Panginoong Diyos. Ano po? Sa oras na ito, tayo po'y dumako sa salita ng Panginoon. Kung kayo po ay may mga Biblia at samahan niyo po ako sa atin pong pagbasa ng salita ng Diyos. Kunin niyo po yung mga Bible po ninyo at buksan po natin ito sa aklat po ng 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 13. 1 Corinthians chapter 10 verses 1 to 13. Tayo pong lahat ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Atin po itong basahin ng sabay-sabay. Kung nakita nyo na, simulan po natin. Ready, begin. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud, and all passed through the sea, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea, and did all eat the same spiritual meat, and did all drink the same spiritual drink, for they drank of that spiritual rock that followed them, and that rock was Christ. But with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Now these things were our examples, to the intent we should not lust after evil things, as they also lusted. Neither be ye idolaters, as were some of them. As it is written, the people sat down to eat and drink, and rose up to play.
Neither let us commit fornication. Some of them committed and fell in one day 23,000. Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted, and were destroyed of serpents. Neither murmur ye, as some of them also murmured, and were destroyed of the destroyer. Now all these things happened unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Wherefore let him that thinketh he standeth take heed lest he fall. There hath no temptation taken you, but such as is common to man, but God is faithful, who will not suffer you to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may not be able to bear it. Tayo po'y manalangin. Naming Diyos, salamat sa mga verses na to, sa aklat po ng 1 Corinthians, yung pinagpalang yung salita upang maging biyaya sa amin, Panginoon, sa oras na ito. Panalangin po na inyo pong nubayan ang iyong mga ngaral na magbabahagi ng iyong banal na salita. At tunay nga po, Panginoon, na ang iyong mga anak ay patuloy na ma-feed spiritually, mag-grow, at maging kagamit-gamit, Panginoon, sa panahong ito, na ang iyong mensahe ay hindi lang manatili sa aming puso at isipan, kundi palagi po maging bahagi ng aming pang-araw-araw na buhay, na maging kalugod-lugod sa iyo, Panginoong Diyos. O Banal na Espiritu, kayo ang siyang patuloy na kumilos, Ama, sa buhay, sa puso po ng bawat isa sa amin. Salamat po, di aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Purihin ng Diyos, po. Napakaganda, po, na maging halimbawa, ito pong mga binanggit dito sa 1 Corinthians chapter 10 sa mga panahon natin sa ngayon, po, na itong winiwika po dito ay yung story about Israel in the wilderness, kung paano sila pinaalalahanan ng Diyos, nagbigay sa kanila ng warning. At dito po ay ihinayag ng Panginoon yung tinatawag natin na Christ-centered message din, sapagkat makikita natin dito yung binanggit patungkol sa rock, po, na ang rock na yan ay ang ating Panginoon. So remember, nung time na si Moses, po, ay siya ay nagalit, siya ay napuno dun sa mga Israelites, sapagkat sila ay napaka masuwayin at matitigas ang ulo, ay in-strike ng rod ni Moses yung rock, po. Pero salamat dahil ito ay nagbigay po pa rin ng tubig sa kabila ng hindi po talaga yun dapat yung intended na makapangyari. Pero salamat dahil ito yung bagay na kung saan ay inilalarawan dito na sa pasimula, sa panahon pa lamang noon, makikita na natin ang presensya ng Panginoong Jesus. Po? Bagaman alam natin yung timetable, yung perfect time, kung kailan, sabi nga sa Biblia, ay inireveal yung humanity ng ating Panginoon sa mundong ito. But we praise God sapagkat si Christ ang center at siya yung message ng Bible. So pinapakita dito ng salita ng Diyos, po. So dito po mapapansin natin dun sa may binanggit sa verse number 10, gusto ko po na hanggang 11, sabi po dito, neither murmur ye, as some of them also murmured and were destroyed of the destroyer. Now all these things happen unto them for ensamples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Na yun pa lang, hanggang sa ngayon ay nasa mga huling araw po tayo. Po? At naniniwala tayo na ang mensahe na ipinahayag sa kanila ay hindi dapat baliwalain, sapagkat ito ay mensahe na kailangan pa rin nating maintindihan sa mga panahong ito. So sa oras po na ito, nais ko po nang magbigay ng mensahe about being faithful to the Lord. The title of the message is, Let us be faithful to the faithful God. Let us be
faithful to the faithful God. Kung meron mang bagay na ang Kristiyano ay inaasam pagpasok sa kaharian ng Panginoon sa kalangitan, yung masabi sa atin ng ating Panginoon ang kataga na, "Well done, thou good and faithful servant." So napakainam po pag sinabi po nating nagampanan natin na naging tapat tayo, naging faithful tayo sa buhay na ito. At sinasabi ng salita ng Panginoon bilang isang steward, ang kailangan na masumpungan sa bawat isa sa atin ay maging faithful sa lahat ng ipinagkatiwala sa atin. Why? Because God is faithful. Yun yung winika niya dun sa verse 13 ang binasa natin. Sabi dun, "There hath no temptation taken you but such as is common to man." The temptation or the trials, the temptations are common to man. But God is faithful. Merong Diyos na tapat. So, kung papansinin natin, ang Diyos kailanman hindi siya nagbabago. Yung siya ay truthful. Kung ano yung winika niya sa kanyang salita, hindi ito pwedeng mabaliwala. Hindi ito pwedeng hindi makapangyari. Sapagkat ang salita ng Diyos ay totoo. At kailanman ay walang kasinungalingan sa salita ng Panginoon. So kapag sinabi po natin na ang salita ng Diyos ay mismong iwinika na meron pong katapatan. At ito po ay mapanghahawakan sapagkat ang nagwika ay katiwa-tiwala sapagkat siya ay ang ating banal na Diyos. So makikita natin dito kung paano ang Panginoon sa pasimula hanggang sa matapos ay nandun yung pangako niya na siya'y magiging tapat. Kahit na ang mga tao ay hindi maging tapat, kahit tayo hindi magtapat, pero ang Diyos sa kanyang salita ay magiging tapat siya sa kanyang mga winika para po sa atin. So, ito po isang hamon sa atin bilang isang mananampalataya na maglingkod, na mamuhay, na meron pong katapatan sa atin pong banal na Diyos. Ibig sabihin, dahil ang Diyos ay tapat, kailangan nating maglingkod ng tapat. Bakit? Kasi siya ay tumawag sa atin sa isang buhay na kung saan ay dapat kalugod-lugod sa Kanya. May winika nga po dun sa 1 Corinthians chapter 15 verse 58 at napaka familiar sa atin ng verse na to, 1 Corinthians 15:58, sabi dito, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." So, china-challenge tayo ng Panginoon bilang isang victorious in Christ. It is because of Christ. Kaya nga sabi dito, may mga panahon na sila ay dumaan sa ganong klase ng pagkakataon, pumalya yung mga Israelites, pero nakita natin kung paano ang Panginoong Hesukristo ay patuloy na nagpahayag sa kanila ng bawat bagay na kung saan ay napakahalaga na na-neglect po ng Israel, ng nation ng Israel. Kaya nga sabi dun sa verse 9 ng 1 Corinthians chapter 10, "Neither let us tempt Christ, as some of them also tempted and were destroyed of the serpents." Maalala natin yung story na yan, mga kapatid. So sa mga panahong ito, may mga bagay na kung saan ay pumapasok po ang isang mananampalataya, maging yung mga pasimula pa lang sa paglilingkod na andun po yung challenge kung paano po nating pananatilihin yung atin pong matapat na pagsunod sa ating Panginoon. Naalala ko tuwing awitin natin yung kanta na Trust and Obey, di ba? Yung pinaka-sense niya is, trust and obey for there's no other way to be happy in Jesus. So ang buhay ng mananampalataya, the more nasusuway ka sa Panginoon, the more na hindi ka magiging tapat sa Panginoon, makikita mo isang buhay na walang kwenta, isang buhay na pariwara. Mahirap yung buhay na walang katapatan sa Diyos. Kaya nga napakabuti ng Panginoon na siya'y tapat at binibigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na sa bawat araw ay patuloy na maging tapat sa Kanya. So bilang isang Kristiyano, magsilbi pong paalala sa atin yung mga winika po dito sa mga verses po na ito. Na kung saan ay tayo po ngayon ay nasa ganitong sitwasyon, pero hindi dapat na magbago yung atin pong buhay na pagsamba
yung pagpupuri natin sa Diyos. Ibig sabihin, sa kabila ng lahat, meron tayong unchanging God sa changing world, pero dapat ang Christian hindi po pabago-bago. Sapagkat yung atin pong buhay dapat ay patuloy na mainit at lumalago sa biyaya ng Panginoon. So napakabuti ng Diyos, lahat ng benefits ay pinagkakatiwala sa atin. Nandiyan yung kanyang kapatawaran sa ating kasalanan, nandiyan yung napakagandang plan niya sa atin, precise yung plan niya sa kabila ng mga pains, sa kabila ng mga afflictions, ay nandiyan siya na pinoproteksyonan tayo at pinipreserve tayo sa buhay na ito. May mga pangangailangan and God provides. Siya ay patuloy na nagkakaloob. Merong pagbagsak, pero tayo ay kanyang binabangon sa ating pagbagsak. May mga pagkakamali, kinokorek tayo ng Panginoon. Merong chastisement sa Panginoon. Bakit? Kasi the Lord God is very gracious, compassionate, and full of mercy. So bilang isang Kristiyano, yun yung ipinahayag niya. Yun ang Panginoon na dapat makita natin. Na tayo po na nakaranas ng ganong klase ng isang karanasan sa Panginoon, mahalaga na tayo po ay kakitaan ng katapatan sa Diyos. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Diyos sa atin. Psalms 145 verse number 8. Psalms 145 verse number 8. Tingnan natin yung sinabi sa verses po na to. Psalms 145 verse 8. Talagang ang Diyos sa lahat ng bagay kailanman ay hindi natin kayang lampasan o pantayan yung kanyang napakagandang hangarin sa atin bilang kanyang mga anak. So kung nandiyan na kayo, ito po yung sinasabi, Psalms 145 verse number 8. The Lord is gracious and full of compassion, slow to anger, and of great mercy. Tingnan po natin yung verse 9. The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Verse 10, all thy works shall praise thee, O Lord, and thy saints shall bless thee. Yun dapat, di ba? The Lord is good to all, and His tender mercies are over all His works. Makikita natin dito, yung saints dapat i-bless ang name ng Panginoon. Paano? Maging faithful. Maging tapat. Bawat araw, bawat hininga ng ating buhay, ay kakitaan tayo ng katapatan ng Panginoon. So, mga kapatid, paano po natin maisasagawa? Paano po natin maipapahayag? Ano ba yung kahilingan ng Panginoon? Ano ba yung mga bagay na ninanais ng Diyos sa bawat Kristiyano? Sapagkat katulad ng Israel, ng mga panahon na sila ay ginawan ng Diyos ng napakagandang bagay, nakitaan po sila ng paglihis. Nakitaan po sila ng mga bagay na hindi po ayon sa niluloob ng Diyos. O sa atin, di naman natin sinasabi na tayo ay nasa isang perpektong pagtahak sa kung ano yung niluloob, sapagkat alam natin personally na meron din tayong mga pagkukulang sa Panginoon. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na ako'y matapat, ako'y malakas, sapagkat sinabi doon sa binasa natin kanina, take heed lest we fall. Maaari tayong bumagsak, maaari sa isang iglap tayo ay bumagsak. Pero purihin ng Diyos kasi meron pong faithful God na He will not suffer us to be tempted above that we are able. Pagdadating yung temptation, sabi niya, the Lord God always make a way to escape. What a faithful God we have. Yun yung Diyos na meron tayo. So, paano natin ipapahayag yung ating katapatan? Una, mga kapatid, let us be faithful to the faithful God, number 1, through seeking His face and finding favor in His presence. Seeking His face and finding favor in His presence. Tingnan niyo po yung Luke chapter 10 verses 39 to 42. Tingnan natin to. Luke chapter 10, 39 to 42. Okay, nandiyan na po kayo. Verse 39. Simulan natin sa verse 38. Now it came to pass as they went that he entered into a certain village, and a certain woman named Martha received him into her house. Verse 39. And she had a sister called Mary, which also sat at Jesus' feet and heard his word.
But Martha was cumbered about much serving, and came to him and said, Lord, dost thou not care that my sister hath left me to serve alone? Bid her, therefore, that she help me. Verse 41. And Jesus answered and said unto her, Martha, Martha, thou art careful and troubled about many things, but one thing is needful, and Mary had chosen the good part, which shall not be taken away from her. So alam niyo po, yun yung yung bagay na nakalimutan nila during the time sa Israel, na sa kanilang paglalakbay, kahit na nasa wilderness sila, and always the Lord God prepare a table for them in the wilderness. Ang Diyos ay nagbibigay sa kanila ng kabutihan na sa sobrang bagay na napakabuti ng Panginoon, nakakalimutan minsan ng tao yung mahalagang bagay. Yun yung ating communion, yung ating sabi nga dito sa ating tema, wala na yung tema natin, abiding in Christ. So yung ating relationship sa Panginoon, dapat ay nakikita natin kung gaano kahalaga yung buhay na yung patotoo ay maranasan mo na ang Panginoon sa buhay mo ay nariyan at laging pinapahalagahan natin siya sa ating buhay. Nandito po sa binasa natin sa Book of Luke chapter 10, makikita natin dito yung dalawang disciple ng Panginoon, si Martha and si Mary, magkapatid. Na mapapansin natin na sila ay merong dalawang pinagkakaabalahan, pero binanggit ng Panginoon na ang pinagkakaabalahan nitong si Mary ay ang pinakamabuting parte. Ano po yun? Yung isik ang face ng Panginoon. At yung favor ng Panginoon ay patuloy na makita sa buhay ng isang mananampalataya. So mga kapatid sa Diyos, huwag nating kalimutan yung ating communion sa Panginoon. Yung ating yung araw-araw na pagtanaw natin, patuloy na devotion natin sa Diyos, yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, pakikinig natin ng salita ng Panginoon, at higit sa lahat ay yung ating din pong pananalangin. Alam niyo, may mga bagay minsan na sobrang kaabalahan, kala natin nagagawa pa natin ito para sa Panginoon, pero yung puso natin, yung intention natin ay malayo na sa niluloob ng Diyos. So paano po natin magagampanan ng may katapatan yung bagay na kung saan ay pinagkatiwala po ng ating Panginoon. So the Lord is faithful, then let us be faithful to the faithful God through seeking His face and finding favor in His sight. So pangalawang bagay na gusto ko po na i-share sa atin dito na neglect po ng Israel during the time na kung saan ay nililid sila ng Panginoon dun sa wilderness. Yung number 2 is yung pong pagkakaroon ng soft-hearted and sensitive heart sa Panginoon, for the Lord. Soft-hearted and sensitive heart for the Lord. Sa aklat po ng Psalms 34 verses 17 to 19. Tingnan natin to. Psalms 34 verses 17 to 19. Andiyan na po kayo. Babasahin ko po verse number 17 hanggang 19. The righteous cry, and the Lord heareth, and delivereth them out of all their troubles. The Lord is nigh unto them that are of a broken heart, and saveth such as be of a contrite spirit. Many are the afflictions of the righteous, but the Lord delivereth him out of them all. Alam niyo po, yung mahirap ay yung magmataas tayo. Yung mawalan tayo ng pagpapakumbaba sa harapan ng isang banal na Diyos. So ang katapatan na masusumpungan natin sa Panginoon, ang katapatan na maipapahayag natin sa Panginoon na siyang tapat sa ating buhay, ay magkaroon po tayo ng soft-hearted and sensitive heart na sinasabi ng salita ng Diyos doon sa binasa natin kanina. Napakaganda po na makitaan tayo bawat araw sa ating buhay ng pagkakaroon ng broken heart and contrite spirit.
na yung bagay na ito ay yun ang bibigay ng katanggap-tanggap na buhay at puso sa atin pong Panginoong Diyos. So bilang isang mananampalataya, mahirap po na makita o makitaan tayo, mga kapatid, ng tinatawag po na pagkakaroon ng isang buhay na malayo doon sa gusto ng Panginoon sapagkat tayo po ay merong pagmamataas. Di ba? Naalala nyo noon yung story about the Israelites nung sila ay magreklamo, sinasabi nila na bakit pa sila nilabas doon sa Egypt, di ba? Mas bali na lang na sila ay doon sa Egypt. So ang hirap ikaw na Diyos na nagmalasakit sapagkat sila iyong piniling bayan, ipinahayag mo sa mga tao sa Israel ang iyong kabutihan, pero sa bandang huli makikita mo yung kanilang pagmamataas. Yung kanilang puso na kung saan ay hindi maayos sa iyo sa banal na harapan ng ating Panginoong Diyos. So, let us be faithful to the faithful God. Una, sumpungin natin lagi ang Panginoon. Seek His face and find favor in His sight. Pangalawa, let us have a soft-hearted and sensitive heart for the Lord. Sa patong talata, sa aklat po ng Deuteronomy chapter 30 verse 6. Deuteronomy chapter 30 verse 6. Tingnan natin yung verse na to. Deuteronomy chapter 30 verse number 6. Sabi po ng salita ng Diyos, "And the Lord thy God will circumcise thine heart and the heart of thy seed to love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul, that thou mayest live." Yun yung puso, yung buhay na gusto ng Panginoon, di ba? Na bakit? Yung dating pusong matigas, sabi nga ng Ezekiel, yung heart of stone, pinalitan ng heart of flesh. Sapagkat doon natin makikita yung power ng Panginoon. Na sa pamamagitan ng isang buhay na hindi kaaya-aya, ang buhay natin naging katanggap-tanggap. Bakit? Kasi binigyan tayo ng Panginoon ng malambot na puso. Upang patuloy na kung saan ay makita natin kung ano yung kalugod-lugod at kapuri-puri sa harapan ng ating Panginoon. So maging sensitive tayo. Baka dumadating na yung panahon na merong mga bagay na nasa paligid natin na nakakaligtaan natin, na meron palang winiwika ang Diyos sa atin, na kailangan nating ihayag yung puso natin na merong pagpapakumbaba at patuloy na saliksikin ito kung may mga bagay na kung saan ay tumatakip doon sa ninanais na kalooban ng Panginoon sa ating buhay. So, let us be faithful to the faithful God. First is, we need to seek His face and find favor in His sight. Pangalawa, let us have a soft-hearted and sensitive heart for the Lord. And, yung pong pangatlo ay pagkakaroon po ng surrendered heart and spirit-filled life. To have a surrendered heart and spirit-filled life. Alam niyo po, minsan sa mga churches, lagi nating kinakanta pagka-invitation yung awitin na I surrender all. Diba? I surrender all to Him, my blessed Savior. I surrender all. Pero ang tanong, mga kapatid, talaga bang isinusuko natin lahat? O may mga reservations po tayo? Hindi tayo kailanman magiging tapat sa ating Panginoon kung may mga reservations tayo sa buhay natin. Ang gusto ng Panginoon, totally, yung buhay natin, yung puso natin, ay naisuko natin sa ating Panginoong Diyos. Na lagi, bawat araw ng ating buhay, dinadalangin natin sa Panginoon na tayo ay puspusin ng Kanyang banal na Espiritu upang makapamuhay ng tama. Hindi po tayo magiging isang masarap na samyo unless yung life natin ay surrendered at ang
patuloy po na buhay natin ay Spirit-filled. May winiwika po sa aklat po ng Romans chapter 12 verse 1 and 2. Familiar na verse sa atin to. Romans chapter 12 verse 1 and 2. Kung ano nga ba at bakit natin kailangan talagang isuko yung buhay natin sa Panginoon. Ano ba tayo sa harapan ng Diyos? Diba? Huwag natin kaligtaan na hindi lang natin siya tagapagligtas. Ang Panginoon ay ating Panginoon sa ating buhay. At meron siyang ninanais sa atin na makamtan at makita bawat araw ng buhay natin. Romans chapter 12 verses 1 and 2, sabi po ng salita ng Panginoon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Hindi natin pwedeng i-offer yung ating katawan bilang living sacrifice kung may mga bagay na hindi tayo isinusuko sa Panginoon, na siyang nagiging hadlang ngayon para hindi tayo maging tapat sa Diyos. May mga bagay sa panahong ito na kung saan alam natin na nasa ating mga sarili. Minsan may mga paborito tayong kasalanan na hindi natin maihayag, maisuko sa Panginoon. Bakit? Kasi may mga reservations tayo sa buhay. Pero alalahanin natin, may Diyos na tapat at dapat maging tapat tayo sa ating banal na Diyos. Ang sabi ng Panginoon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Verse number 2, and be not conformed to this world. Why? Sapagat ang world at ang spirit ng Panginoon ay kontra. Kaya nga sabi ng Panginoon, mahirap mong ipamuhay yung paglakad sa espiritu kung namumuhay ka ayon sa laman sa mundong ito. Kaya sabi ng Romans chapter 8 verse 8, di ba? They that are in the flesh cannot please God. Ano sabi sa Romans chapter 8 verse 8? Tingnan natin yung minika dito. Romans chapter 8 verse 8. So then they that are in the flesh cannot please God. Paano malulugod ang Panginoon? Kung may mga bagay na hindi tayo sinusuko at hindi natin hinahayaan ng ating buhay ay patuloy na mapuspos ng banal na Espiritu. Na parating dumadating sa punto na napipighatik natin. Nakikwench natin yung Spirit, yung Holy Spirit. Nagigrieve natin yung Holy Spirit. Bakit po? Doon natin nakikita yung isang buhay na kung saan, mga kapatid, iba minsan yung inaasam natin. Ang isang mananampalataya, alalahanin po natin, hindi na po tayo para sa mundo. At ipaalala ang salita ng Diyos, love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. Kaya sabi ng Bible dito sa Romans chapter 12 verse 2, be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that ye may prove. We need to prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Let us be faithful, the faithful God. Our life should be surrendered and it must be Spirit-filled. A surrendered and Spirit-filled life. Bilang isang mananampalataya, yun yung bagay na kung saan patuloy na makita sa atin ng Panginoon. At ang panghuli, last, may minention po siya sa aklat po ng Matthew chapter 5. Matthew 5:14 to 16. At kailangan talaga nating magampanan ito ng may katapatan. Bakit, mga kapatid? Sapagkat ito ay isang bagay na kung saan ay itinalaga tayo ng Panginoon. Matthew 5, simulan natin dun sa verse number 14. Sabi po dito, sama na po natin verse 13 to 16. Ye are the salt of the earth.
But if the salt have lost his savour, wherewith shall it be salted? It is thenceforth good for nothing, but to be cast out and to be trodden under foot of men. Ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Neither do men light a candle and put it under a bushel, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Verse 16. Let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Yung panghuli po, let us be faithful to the faithful God through shining. Shine and be sweet fragrance for Christ. Let us shine and be sweet fragrance for Christ. Nagliliwanag at isang masarap na samyup sa Panginoon. So bilang isang mananampalataya, yung atin pong katapatan sa pagtatapat sa Diyos, kailangan po makita sa bawat araw ng ating buhay na tayo bilang isang mananampalataya ay nagdudulot po ng mabuting gawa yung buhay, kaligtasan na naranasan po natin. Bakit po walang lalabas na mabuti kung walang napasimulang mabuti? Pero purihin ang Diyos kasi merong mabuting napasimulan sa atin. At yan ay ang biyaya ng Panginoong Hesus. So bilang isang mananampalataya, sa bawat araw, ang atin pong tungkulin sa kabila ng pagiging tapat ng Diyos, ngayon, bukas at magpakailanman, ito po'y pasubalian natin ng katapatan na hinahanap niya para sa kanyang tinubos. So sabi ng salita ng Panginoon, and glorify your Father which is in heaven. So bilang mananampalataya, patuloy tayong magliwanag. Yung buhay natin, magliliwanag lang kung ito ay tapat na naglilingkod at namumuhay sa ating Panginoon. Babalikan ko po yung binasa natin dun sa 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Sabi dito sa verse 11, now all these things happen unto them, sa Israel, for ensamples, and they are written for our admonition, sa ating ikatututo, upon whom the ends of the world are come. Wherefore, let him that thinketh he standeth take heed, lest he fall. Verse 13, there hath no temptation taken you, but such as is common to man. Nangyayari talaga yan sa atin. At until now, may mga bagay na dumarating sa ating buhay na tayo nasusubok. May mga tukso. Pero alalahanin natin mga kapatid, may Diyos na tapat. Sabi ng Bible, but God is faithful, who will not suffer you, who will not suffer me, to be tempted above that ye are able, but will with the temptation also make a way to escape, that ye may be able to bear it. So mga kapatid, let us be faithful to the faithful God. Ang Diyos ay tapat. Kailanman hindi siya makakakitaan ng kawalang katapatan. Huwag nating sabihin na tao lang ako, kaya ako laging nagkukulang, kaya ako laging nagkakamali. Alalahanin po natin, meron sa ating nananahan
ang Panginoon, ang biyaya ng Diyos. Kaya tayo inutusan ng Panginoon na maging tapat sapagkat binigyan niya tayo ng kakayanan para masumpungan niya bawat araw na may katapatan. Tayo po'y manalangin. Maraming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, Lord, salamat po sa oras na ito, sa iyong patuloy na gabay at pagpapaalala sa amin patungkol sa iyong katapatan sa amin pong buhay. Patawad po, Panginoon, sa anumang buhay na hindi karapat-dapat, buhay na hindi kaaya-aya, na lumihis, Panginoon, sa iyong kalooban. Ngayon sa oras po na ito, O Diyos, salamat po sa iyong paalaala sa amin na maaari po kami makapamuhay ng tapat. Sapagkat mayroong naranasan kami na katapatan at patuloy naming mararanasan sa bawat araw ng aming buhay. Panginoon, nawa, katulad nga po ng binanggit mo, na maging paalala sa amin, aral sa amin, ang nangyari sa bansang Israel. Nawa ang bawat churches, Panginoon, ang bawat mananampalataya, sa panahong ito at sa mga susunod pa, masumpungan niyo po kami na patuloy na tapat na naglilingkod po sa iyo. Maraming salamat po. Ito'y aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, purihin ang ating Panginoon. Ayan. Sa oras na ito, mga kapatid, ay dadako naman tayo sa ating pong panahon ng pagpapanalanginan. Ano po? So, kailangan maging tapat tayo sa ating prayer life sa ating Panginoong Diyos. Ano po? Hindi natin kailangan ng pagalingan ng pananalangin. Ito po ay kailangang taimtim. Ito ay kailangang hayag sa Panginoon. Ano po yung ating pong puso bilang lumalapit sa Kanya at humihingi ng kahabagan at biyaya sa banal na trono ng ating Panginoong Diyos. So, sa oras na ito, kung meron kayong mga prayer request, ay atin pong i-post o i-comment dyan sa mga screens natin para malaman natin kung ano yung mga idadagdag natin na mga ipapanalangin sa ating pong prayer time. So, habang kayo po yung nag-iisip ng mga karagdagan pa, patuloy nating ilapit sa Panginoon yung bawat pastor at mga family ng pastors, mga missionaries, mga lingkod ng Panginoon, mga churches na ang patuloy na gawain ay maidaos ng matagumpay sa bawat panahon ng pagtitipon. Bagaman hindi pa tayo saklaw nung full blast ng ating pong pagtitipong banal, pero kailangan nating gampanan yung bawat nakatakdang oras ng worship service na maayos. Ipag-pray niyo po yung wisdom para sa mga lingkod ng Panginoon at yung patuloy na health and blessing sa buong church. Yung growth, yung spiritual growth, ipag-pray natin. At yung marami pa rin ma-convert o maligtas, ma-share ng gospel sa panahong ito. Gamitin po natin, pag-pray natin na gamitin tayo ng Panginoon sa social media, sa pagbabahagi ng mga ng ebanghelyo. Pwede natin i-share dyan yung mga verses, yung mga bagay na kung saan ay magbibigay ng glory sa Panginoon. And we continue to pray for our government. Pag-pray natin yung ating presidente na patuloy siya na palakasin, bigyan ng karunungan ng Panginoon, 10 ng kanyang mga nakasama na namumuno sa ating pong gobyerno sa ating bansa. So pag-pray po natin yan, maging yung mga sa DOH, lahat ng kagawaran ng Department of Health, yung sa IATF na sila ay patnubayan ng Panginoon, and we're continue to pray na yung vaccine na sinasabi ay ma-provide sa perfect time ng Panginoon.
po. Then ano pa? Pag-pray natin yung mga foreign and local missionaries natin na naipit sa kalagitnaan ng pandemyang ito, ay patuloy ng Panginoon ay patnubayan sila at i-provide yung kanilang pangailangan. So, meron din additional na prayer request, yung si anak ni Pastor J.R. Catalunya na namatay nung isang araw, yung sa may Antipolo. So, we're praying kay Pastor Catalunya and the family sa pangungulila nila sa isang anak na kung saan ay kinuha na ng Panginoon. At yung sa health, ipag-pray natin sa may mga karamdaman, isama sa prayer si Tatay Erning, si Kuya Albert, si Ate Glo, patuloy sa kanyang gout. Then pag-pray din natin si Brother Toto, Del Monte ba to? Yung isang friend ko sa Facebook, na nasa ibang bansa. Ayan. At sino pa ba? Prayer request natin sa may karamdaman. Sino man nagpapapray na isa sa atin? Sister Josie, Si Sister Josie, yung kanyang operation, ay mabilis na maghilom, naoperahan na siya, pero yung sinabi na parang stage 1 cancer, pero for confirmation pa ay ito ay hindi positive, na hindi ito talagang cancerous yung nakuha sa kanya na bukol. So pray for Sister Josie, Josie, agad kayo din Ate Josie ngayon? Pascual, Sister Josie Pascual. At saka si anak ni Pastor Jeffrey Domingo, kasama mo sa prayer si Asap, si Asap ay nagdadayariya, so pag-pray natin si Asap. Meron pa? Yung mga teachers po, so they need prayers pagdating po sa preparation ng mga gawain sa pag-aaral ng bata. At patuloy din na gawaran ng karunungan ng Panginoon, yung tagapanguna ng Department of Education para sa nararapat po na hakbang sa panahong ito. Ano pa? Meron pa? May mga nag-post pa? Distance learning for this school year. Distance learning, kasama na yan doon. Yung unsafe loved ones natin, patuloy natin pray yung unsafe loved ones na patuloy na ang mensahe ng kaligtasan ay maibahagi natin sa ating mga mahal sa buhay. Okay, meron pa po yung traveling mercy and protection po sa mga workers na pumapasok na. Pag-pray natin na bigyan sila ng Panginoon ng proteksyon sa viruses na kumakalat, at nawa ay lalo tigit dun sa mga nasa area na mataas pa yung bilang ng COVID-19, ay isama natin sila sa prayer. Okay, meron pa? Pagsasailalim ng Manila sa GCQ by June 1. Okay, yun sa Maynila. So, ano yung kalooban ng Panginoon? Kasi medyo tumaas yata yung bilang. So, merong usap-usapan na mananatili ang NCR sa enhanced community quarantine. Pero we're praying na hindi nakasama yung ginawang hakbang, kundi ito ay nakatulong kasi binuksan na po yung maraming establishmento at merong mga takot yung karamihan na baka daw lumobo yung bilang. So, kung ano yung kalooban ng Panginoon, kaya pag-pray natin maigi yung wisdom na ibigay ng Panginoon sa DOH na kung ano yung kanilang magiging hakbang sa mga bagay po na ito. Meron pa, prayer request, yung patuloy na financial needs, po ng bawat isa, pag-pray natin, ang provision ng Panginoon, biyaya ng Diyos ay sapat sa mga Kristiyanong tapat na naglilingkod sa Kanya.
Okay. Yung mga businesses, no, alam ko may mga kapatiran tayo na medyo nag-aalala sila. Yung iba ay sarado pa yung kanilang mga mumunting negosyo at patuloy na i-sustain yan ng Panginoon at sa mga nagbukas na i-bless ng Panginoon at ingatan ng Panginoon yung kanila pong mga munting kabuhayan, maging sa mga nagtatanim, mga magtatanim ay protection na ng Panginoon yung mga pananim na kung saan ay pinagkukunan po ng kanilang pang-araw-araw na buhay, pangkabuhayan. Okay? So ano pa ba? Wala na? Meron pa? May nag-post pa ng prayer request? Sige po, mag-post lang po kayo. Meron pa po kayong may nakalimutan pa tayo. Thanksgiving natin sa huwag nakalimutan magpasalamat sa Diyos sa lahat ng kabutihan na ibinigay niya sa ating buhay. Napakabuti ng ating Panginoon. Okay? Ngayon, protection pala kay Pastor Jeffrey, hindi ko nakalimutan, Pastor Jeffrey Lagan, sila ay aalis ngayong mamaya yata papuntang North Carolina, parang somewhere sa, parang ang travel nila is 21 hours yata. Tagal, So, praying sa Ilagan family, sa kanilang traveling grace and mercy mula sa ating Panginoon. And happy birthday po sa mga may birthday at happy anniversary sa mga nag-wedding anniversary. Ang prayers natin ay patuloy kayong pagpalain at gabayan ng Panginoon. And so mga churches, si Pastor Lady Pedro, hindi kalimutan, patuloy siya na gabayan ng Panginoon at yung request na nawa mabuo yung kailangan niya na pera para sa pagpapalagay ng pistula para sa gagawin sa kanya na dialysis, So, pag-pray natin si Pastor Leo de Pedro. Okay? Meron pa? Wala na. Okay, wala na po. So, tayo po ay umawit. Awitin natin yung God Answers Prayer. Tapos, tayo po'y mananalangin. God answers prayer. Ready now, sing. God answers prayer in the morning. God answers prayer at noon. God answers prayer in the evening. So keep your hearts in tune. Tayo po'y manalangin.
Amen. Purihin ng Panginoon sa atin pong sama-samang pananalangin. At sa oras na ito, mga kapatid, tayo naman po ay mananalangin sa atin pong kaloob. Pray po natin yung ating offering. Ano po? Manaming Diyos na nasa langit, salamat sapagkat ang trono ng iyong biyaya ay bukas upang kami, Panginoon, ay pakinggan na iyong mga anak sa amin pong pasasalamat at patuloy na paghiling sa iyo ng mga bagay na amin pong kailangan sa buhay. Salamat sapagkat alam namin naman na iyong pagtugon ay on time at kami laging lalapit sa iyo, Panginoon, na meron pong katapatan sapagkat tapat ka na siyang nangako po sa amin, Panginoong Diyos. Ngayon po sa amin pong panahon ng pagkakaloob ng aming pong mga offerings, Panginoon. Bless niyo po ang aming salapi na malilikom ngayong oras na ito. Gamitin, basbasan, Panginoon, para sa iyong kapurihan. Ito, O Diyos, ang aming dalangin naman sa pangalan ni Jesus. Amen. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. Tayo pong lahat ay tumayo, tayo po'y magwakas sa panalangin, sa atin pong gawain. Ama naming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, Lord, kami ay napagpala ng iyong presensya sa oras na ito. Salamat po sa biyaya mo na makapagtipon, Panginoon, sa araw ng Miyerkules. Maging sa mga nasa tahanan na kapatiran namin, Lord, bawat itinaas na panalangin ay patuloy niyo pong tugunin ayon sa iyong kabutihan at kahabagan po sa amin. Nilalapit ko po na ang mga gawain na isasagawa sa iba't ibang mga churches, magdaraos din po ng ganitong pagtitipon, ng prayer meeting, patnubayan niyo po sila at gamitin ang pangangaral ng iyong salita na maging kalakasan sa bawat kapatiran sa pananampalataya. At dalangin ko, Panginoon, na bawat mangangaral ay yung puspusin ng banal na Espiritu makapangaral ng ayon po sa iyong kalooban. Muli, Panginoong Diyos, kung paano niyo po kami ginabayan sa pagparito sa iyong bahay-sambahan, ang iyong patuloy na proteksyon ay siyang sumaamin sa pag-uwi po namin sa aming tahanan. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka sa aming buhay. Ito'y aming dalangin naman sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po sa bawat isa. To God be the glory.